May nagaganap na private car meet dito sa Donut kaya naman balak kong nakawin ang isa sa mga sasakyan na nandito. Pero hindi yun magiging madali kasi merong mga pulis na nagbabantay. Kaya naman nagbihis ako ng peking police uniform para makapasok at magtagumpay sa gagawin natin. Okay, so what is up at magandang umaga, tanghali, hapon or gabi sa inyong lahat mga kahamog. So ayan, papunta na tayo na kung saan may private car meet. Ayan, so may bantay pala papasok dito, so di ko alam kung pwede ba. Oy boss, saan ka pupunta? Bawal pumasok ng basta-basta na lang dito. Ay ganun po ba Chief? May nabalitaan kasi akong may magaganap na car meet dito at gusto ko sana tumingin. Ay pasensya na bossing, pero kung kasali ka sa event tapos may ID at ticket ka, pwede kitang papasukin dito. Ay ganun po ba Chief? Hindi kasi ako kasali sa event na yan at wala din kasi akong kotse, pero Chief gusto ko talagang sana tumingin sa event na yan, sana pagbigyan mo ko Chief. Ay pasensya na bossing, at kung hindi ka pala kasali sa event dito, sumunod ka na lang sa patakaran dito bossing para magkalinawan tayo. Private kasi itong event bossing, kaya sumusunod lang ako sa batas dito at pasensya na talaga hindi kita pwedeng papasukin dito. Sige Chief, kung di talaga pwedeng pumasok kahit saglit lang, sige lalabas na lang ako. Sige bossing, mabuti naman at pasensya na din, kaso bawal talaga at make sure mo na din sa susunod na kasali ka talaga sa event at may ID at ticket ka para wala talagang problema. Sige Chief, pasensya na din sa pamimilit ko kahit bawal, pero salamat pa din sa payo mo Chief. So ayan, private pala yung car meet mga kahamog, kaya malas kasi may bantay na pulis at ayon kahit anong pilit ko hindi talaga pwedeng pumasok. At dahil hindi naging success na makapasok tayo doon ay syempre gagawa pa din ako ng paraan para makapasok doon at sakto may nabili ako kahapon na damit kundi itong peking police uniform. At hindi lang yan, at para hindi rin ako makilala ay magsusuot ako ng mask, syempre pinaka-importante yan para hindi ako mahahalata ng bantay doon. At syempre tatanggalin ko yung eyeglasses ko kahit maging malabo na paningin ko, makapasok lang ako doon. Okay, so andito na ako, pabalik na kung saan yung car meet at magmala actor muna tayo ngayon para maging success yung plano ko. Yo bossing, magandang umaga nga pala at pasensya medyo na late ako ngayon sa trabaho kasi may ginagawa din akong trabaho sa kabila kaya na-delay muna sa ngayon. Ganun ba boss? Nga pala, sino ka pala bossing? Dito ka ba nagtratrabaho at parang familiar ka sa akin at di pa ata kitang nakita dito? Ay oo bossing, dito ako nagtratrabaho at bago pa lang kasi ako dito kaya hindi ko pa kabisado yung mga katrabaho ko. At hindi lang yun bossing, kasi minsan lang din ako present pag may nagaganap na event kagaya nitong car meet, lalo na pag private. Sige, ganun ba boss? Matanong lang bossing, kung hindi mo naman mamasamain kung anong position mo sa trabaho mo dito at saan ka nakapwesto. Ano boss, yung gagawin ko lang ngayon or pwesto ko is mag-check lang sa mga kotse dito or rubing. Tapos para mas maniwala ka bossing, pang 8 private car meet na akong present dito. Anong sabi mong pang 8 car meet kang present? Ikakasabi mo lang kanina na bago ka pa lang dito at saka pangalawang car meet pa lang ito. Patay! Yari! Actually boss, sa ibang event kasi yung ibig kong sabihin na pang 8 car meet. Ganun ba bossing? Sige boss, pasensya na sa mahabang usapan at para na din sa safety dito, at sige boss, pwede ka na magbantay doon sa loob, salamat. So ayon mga kahamog, success ang ating pagpanggap bilang isang peking polis, uto-uto talaga yung bantay. So ngayon syempre proceed na tayo sa pangalawang plano, kundi maghanap ng magarang kotse pwede nating makuha dito. Syempre tingin-tingin muna tayo kung anong mga dala nila. So pinakaunang nakita ko ay BMW at Honda NSX at yung Silvia, kaya dito naman tayo sa kabila. Wow! Dito naman ay may Honda Type R na magandang emblem, tapos Evo nung nasa Fast and Furious, isang Hilux at isang may Bugatti pala dito mga kahamog, at mukhang nakita ko na ang the one and only one mga idol. Yeah, boy! So ayan, kinakausap ng dalawang pulis yung may-ari ata ng Bugatti, mukhang nagandahan ata yung dalawang pulis. Pati din ako nagandahan. Ayan, so kalma-kalma lang tayo dito mga bossing para hindi tayo halatado na may impostor pala na pulis dito. So check up lang muna tayo dito hanggat makahanap ako ng paraan para mabuksan ko yung Bugatti. Sa totoo lang guys, maganda naman talaga yung ibang kotse pero mas na-attract ako dito sa Bugatti. Yeah, boy! So ayan, lumapit na ako dito sa may gilid at sisimulan ko na sanang buksan, kaso lang ito yung nangyari. Binuksan ba naman ng isang pulis yung pintuan, kaya nalaman ko na hindi pala nakalock yung pintuan nito, kaya naman sinira ko ulit at nagkunwari akong nililinisan ko yung bintana.
Oy bossing, bawal yung ginagawa mo. Oy yung Bugatti ko, mamang polis. Okay, so ayan, success nating napasok itong Bugatti pero sa ngayon kailangan ko muna itong itakbo para hindi nila ako masundan. Huwag nyo na lang yan pansinin kung paano ako magmaniho syempre bago pa lang. Sobrang ganda pala nitong Bugatti, may kasamang lag at nabangga pa tuloy ako. Kakalabas pa lang may gas-gas na agad. Okay, so ayan, huminto muna ako dito kasi hinihintay ko yung mga kasabwat ko. What? Oo, tama yung narinig mo, may mga kasabwat akong mga magnanakaw doon. Bro, what are you talking about, man? Tamang hintay lang dito at makikita mo maya-maya yung sinasabi kong mga kasabwat sa pagnanakaw. Okay. Ayan, so may isa nang dumating. May pangalawa nang sumunod. May pangatlo na. Wow! Mga polis talaga yung mga kasabwat ko doon at sila Lolo Jolo at tatay ni Kerex at ipapakita ko sa inyo kung paano nila nanakaw yung ibang kotse. Flashback. Kung napapansin nyo nagmamasid-masid na yan si tatay kung anong kotse yung kukunin niya. Ayan, lumapit siya sa akin at kung nakikita nyo ako na pumasok na ako sa Bugatti. Yeah, boy. Ito na yung part na itatakbo ko na at sinyas na ito ni tatay para siya naman yung susunod. Okay, so ayan, nakita na ako ni tatay na itinakbo ko na yung Bugatti kaya ito na yung part na maghahanap siya ng kotse na pwede niyang makuha. Ayan, so may nahanap na si tatay pero sa sobrang kabado niya bigla na lang nag-drift. Kaya kung napansin nyo mas nauna pang dumating si Lolo Jolo kaysa kay tatay papunta sa akin. Kaya ayon nakik si tatay sa kotse na nanakawin niya sana pero naghanap siya ng iba dito. Parang nasa bilihan lang pumili ha. Kita nyo naman kung gaano kakabado si tatay dito pero buti na lang may nakita siya itong Hilux kaya wala nang patumpik-tumpik pa at naitakas niya agad. Dahil sa kaba ni tatay ay muntikan na siya ditong mapitas, kita nyo naman sa pagmamaniho niya. Dito naman muntikan na ulit si tatay dito at buti na lang nakabalance siya. Kaya ayon successful naming nakuha yung mga kotse doon sa private car meet at paldo na naman kami nito.